Hi! Welcome sa Pautog Recap. Ang movie natin ngayon ay pinamagatang Drifters. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie kay Meet na nagising na may niyog sa kanyang kama. Dahil sa pag-aalala sa nangyari kagabi, agad niyang nilabhan ang kanyang bedsheet at naghanda na para sa araw na iyon. Tapos, tinawagan siya ng kanyang kaibigan na si Damiano para ibalitan na sinuwerte siya dahil nagpasibak sa kanya kagabi si Beatrice. Gayunpaman, nang umalis ang babae para bumili ng almusal, aksidente nitong nalock ang penthouse kaya hindi siya makapasok sa loob. Habang nakikinig sa kwento ng kaibigan, nakakita ng sulat si Meet sa kanyang refrigerator. Hindi nagtagal, nagmadali na siyang pumunta sa simbahan at bahagyang naabutan ng kasal ng kanyang ama na si Sergio at sa bago niyang stepmother na si Verna. Pagpasok sa loob, nakita niyang tinitignan siya ng anak ni Verna at bago niyang stepsister na si Belinda. Pagkatapos ng seremonya, niregaluhan ni Meet ang kanyang bagong stepmother ng bonsai at sumali sa kanilang family picture. Nang paalis na sila ng simbahan, biglang may nalaglag na bola mula sa itaas. Nasalo ito ni Meet pero wala siyang nakita na naghahanap ng bola mula sa itaas. Gayunpaman, sinipa niya ito pabalik. Ilang araw bago ang kasal, tumuloy muna si Meet sa lumang apartment ni Verna. Kalaunan, sinabi niya sa kanyang ama na mananatili lang siya pansamantala sa apartment kahit na hinimok siya nito na pwede siyang manatili hanggat kailan niya gusto. Alam ni Sergio ang bumabagabag sa kanyang anak kaya pinakiusapan niya ito na mag-move on na pero umalis si Meet at tumanggi na gawin yon. Hindi nagtagal, nagtrabaho si Meet bilang isang graphologist kung saan nag-iisip siya tungkol sa background ng isang lalaki batay sa sulat kamay nito. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mga teorya tungkol sa tao na sumulat ng testamento sa kanilang pinag-aaralan, kaya pinigilan siya ng kanyang katrabaho na si Bruno at sinabing hindi na parte ng kanilang trabaho ang naturang haka-haka. Nang bumalik na si Meet sa apartment, nagulat siya nang makita niya ang bag ni Belinda. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi nito sa kanya na sa apartment muna mananatili ang babae kasama niya. Sinabi ni Sergio na kailangan lang ni Belinda ng matutuluyan para sa kasal dahil tumanggi itong tumuloy sa kanilang bahay dahil sa magulong paghahanda. Umaasa si Sergio na kakausapin ito ni Meet dahil may problema ito sa paaralan. Dahil hindi interesado si Meet, sinabi na lang niya sa kanyang ama na malapit na siyang umalis sa apartment. Kinalaunan, sumama si Meet kina Bruno at Damiano na kumain sa labas. Nagbebenta si Damiano ng apartment kay Bruno pero masyado itong mahal para sa kanya. Sumang-ayon dito si Meet dahil ang pagbili ng isang mahal na apartment ay hindi makakatulong sa kanya na makuha ang kustodiyan ng kanyang anak na babae. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tumawag ang ina ni Bruno. Ginamit ni Meet ang pagkakataon na ito para ipaalala kay Damiano kung gaano kaliit ang kinikita nila bilang mga graphologist. Pinayuhan siya ng lalaki na magpalit na ng trabaho para kumita ng mas malaking pera. Noon lang, narinig nilang tiniyak ni Bruno sa ina nito na ihahatid nito ang mensahe sa kanyang asawa. Pagkatapos ng tawag, ipinagtapat ng lalaki sa kanyang mga kaibigan na hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na niloko siya ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Pagka-uwi ni Meet sa apartment, nakita niyang natutulog na si Belinda. Hindi mapigilan ni Meet na tignan ang kagandahan ng kanyang stepsister habang nakahiga ito sa kama. Sumunod na araw, agad siyang umalis nang marinig niyang nagising na si Belinda. Tinawagan siya nito nang palabas na siya ng gusali, kaya nagsinungaling siya na late na siya sa kanyang lakad. Sa halip, pumunta lang siya sa lokal na casino para magpalipas ng oras malayo sa kanyang stepsister. Samantala, masaya si Belinda habang nakikinig ng musika habang inaayos ang kanyang bag. Kinahapunan, tinawagan ni Meet si Damiano para tumambay, kaya dinala siya ng lalaki kasama si Bruno sa isang club kinagabihan. Habang nakapila sila sa labas, dumaan ang magandang babae na si Beatrice at nakakuha ng VIP access sa club. Nang makita ito, nasabik si Damiano kaya nagmadali na silang pumasok sa club. Habang pinagmamasdan ni Damiano si Beatrice mula sa malayo, nagpa siya si Meet na kunin ang pagkakataon na lapitan ito. Sa gulat, nakuha niya ang atensyon nito. Nakakuha din ng atensyon ng kanyang mga kaibigan mula sa ibang babae, kaya naging mas masaya ang kanilang gabi. Hindi nagtagal, nagsimulang tumaas ang tama ni Bruno at pakiramdam niya na para siyang lumulutang. Habang pauwi, inimbitahan sila ni Meet na mag-almusal sa isang lugar pero gusto nang umuwi ni Bruno. Pinilit nito si Meet na bumalik na sa kanyang apartment pagkatapos ng isang gabing gumawa ng mga dahilan para iwasan ng stepsister. Sa huli, tumanggi siyang pumasok sa loob kaya nagpalipas siya ng gabi sa isa pang bar bago pumunta sa lugar ng kanyang ama. Kinaumagahan, nakita siya ni Sergio sa isang sauna. Nag-aalala si Sergio sa kanyang anak na galit pa rin sa kanya dahil sa pagpapakasal niya sa ibang babae. Inamin niya na hindi niya minahal ang ina ni Meet at nanatili lang kasama ito dahil sa kanya.
Sa halip, mas minahal niya si Verna. Hiniling ni Sergio na makatagpo rin ang kanyang anak ng isang babae na ganoon din ang nararamdaman sa kanya. Naging komportable si Meet sa kanilang pag-uusap kaya umalis na siya. Kinahapunan, binisita ni Meet si Damiano sa isang penthouse na ibinebenta niya. Pagkaalis ng kanyang mga kliyente, ibinahagi ni Damiano na plano niyang gamitin ang penthouse para dumiskarte ng babae. Tinanong ni Meet kung pwede silang lumabas sa halip pero tumanggi ang kanyang kaibigan na palampasin ang swerte. Kinalaunan, nakita ni Bruno si Meet na late nang nagtrabaho, kaya naghinala siya. Pinagalitan niya ito dahil sa paggawa ng mga pagpapalagay tungkol sa dati nilang trabaho ng may kalooban na nagpapaalala sa kanya na ang graphology ay hindi batay sa imahinasyon. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang tungkol sa kung paano sila pinahintulutan ng agham ng graphology na makita kung kailan nagbago ang iniisip ng isang manunulat sa pagitan ng mga pangungusap batay sa kanilang sulat kamay. Tinawag niya itong mga drifters dahil palaging naliligaw ang kanilang mga iniisip. Pagkatapos nito, niyaya ni Meet si Bruno na mag-club pero sinabi nito na makakasama niya ang kanyang anak mamayang gabi. Dahil wala ng pagpipilian, gumala si Meet mag-isa sa lungsod kinagabihan hanggang sa tawagan siya ni Belinda para sa isang emergency. Dahil dito, nagmadali siyang umuwi kung saan nakita niya si Belinda na sinasalok ang tubig na may sabon sa sahig dahil nagkamali ito sa pagtanggal ng hose ng washing machine. Habang nililinis ng dalawa ang tubig, sinabi ni Belinda na inimbitahan sila ng kanilang magulang na kumain sa labas bukas. Nakiusap sa kanya ang babae na sumama siya bago mapanuksong tumingin sa kanyang mga mata. Nang matulala si Meet sa ganda ng kanyang stepsister, pinalo siya nito gamit ang basahan at nakipagharutan. Pagkatapos, nanood silang dalawa ng dokumentaryo at napagtanto ni Meet na ginugugol ni Belinda ang karamihan sa kanyang oras ng mag-isa kamakailan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Meet sa kanyang kama. Tinignan niya si Belinda at nakita niya itong natutulog ng walang damit. Sumunod na araw, pumunta si Meet sa kaibigan ni Belinda na si Sofia. Nagulat ang babae na bumalik na si Belinda kaya niyaya niya ito na pumunta sa kanilang apartment. Sa apartment, ginamit ng mga babae ang itinagong pera ni Sofia pero pinaalala niya kay Belinda na may utang pa rin ito sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Belinda na umutang muna ng pera kay Meet pero tumanggi ito. Maya-maya lang, may nag-doorbell kaya nagmadali nang lumabas si Meet at nakasalubong niya si Damiano sa hagdan. Gusto nito naman ang halian sa kanyang apartment pero sinabi ni Meet na pumunta na lang sila sa ibang lugar dahil nandoon ang kanyang kapatid at kaibigan nitong babae. Gayunpaman, nahikayat lang dito si Damiano na makilala ang mga babae. Hindi nagtagal, nakipag-hangout si Damiano sa mga babae habang pinagmamasdan sila ni Meet. Pagkatapos, tinawagan siya ni Bruno para sa isang lakad kaya naiwan ang kanyang kaibigan kasama ang mga babae. Kinagabihan, pumunta si Meet sa hapunan ng kanilang magulang pero hindi pa dumarating sina Belinda at Sergio. Para hindi maging awkward ang sitwasyon, tinanong ni Verne si Meet kung ano ang opinyon nito sa kanilang kasal pero inamin nito na hindi siya nararapat na sagutin ang kanyang tanong. Nagkomento si Meet na hindi pa rin siya sanay na bumalik sa buhay niya ang kanyang ama. Habang ipinagtatanggol ni Verne ang kanyang ama, ipinaalala ni Meet na hindi siya ang iniwan ni Sergio. Sinubukang depensahan ni Verne ang pinili ni Sergio at sinabi na may pagkakamali rin ng ina ni Meet. Gayunpaman, nagbabala si Meet sa pagkomento ni Verne laban sa kanyang ina. Humingi agad ng tawad ang babae pero ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal para kay Sergio at sa kanilang pagiging isang pamilya. Dahil doon, umaasa siyang dadalo si Meet sa kanilang kasal. Pagkatapos ng hapunan, umuwi na si Meet at nakita niyang makalat ang apartment, nagpapahiwatig na ginugol ni Belinda ang buong araw kasama ang kanilang mga kaibigan. Nang marinig siya nito sa banyo, tinanong niya ito kung bakit hindi ito pumunta sa hapunan. Nagdahilan nito na nakatulog siya pagkatapos makipag-hangout kina Sofia at Damiano. Nagdadalamhati si Meet dahil nagmakaawa si Belinda na sumama siya pero sa huli ay naiwan lang silang dalawa ni Verna na naghapunan dahil hindi rin nagpakita si Sergio. Pagkatapos maligo, ipinakita sa kanya ni Belinda kung paano gawing bagong sabon ang mga maliliit na sabon para ma-recycle ito. Pagkatapos, nanood sila ng palabas sa TV kung saan si Sergio ang guest. Habang nasasabik si Belinda na makita ito, si Meet naman ay hindi nasasabik dito. Pagkatapos, sinabi niya na iniisip ni Sergio na malungkot siya, kaya siya nagkakaproblema sa paaralan. Dahil dito, kinuwento ni Belinda kung paano binaha ang kanilang paaralan. Tinanong ni Meet kung siya ba ang may kasalanan, kaya inamin ni Belinda na marahil ay medyo nagkasala siya. Noon lang, ipinatong ni Belinda ang kanyang ulo kay Meet na ikinailang nito. Habang sinusubukan niyang lumayo, sinabi ni Belinda na napanaginipan niya na binubugbog siya ng mga puppet. Kalaunan, nakatulog na si Belinda sa sopa kaya lumabas si Meet para linisin ang kanyang isipan dahil hindi na niya kayang balewalain ang nararamdaman niya para kay Belinda.
Nagpalipas siya ng madaling araw sa paglalakad pero hindi na niya makayanan ang antok. Hindi sinasadya na nakatulog siya sa tabi ng fountain at napanaginipan si Belinda na kumukuha ng sabon sa loob ng hotel. Ang pagod na si Meet ay pumasok pa rin pero hindi siya makapag-focus sa trabaho. Desperado na maiwasan ang kanyang iniisip, tinawagan niya si Beatrice na mabilis siyang niyaya na makipag-date na kanyang ikinagulat. Kinahapunan, habang paalis na siya ng opisina, sinabi ni Bruno na maghapon niyang kasama ang kanyang anak bukas kaya hindi siya makakapasok sa trabaho. Sa mga oras na natitira bago siya makipag-date, humiling si Bruno kay Meet na samahan sila ng kanyang anak na si Carlotta sa isang birthday party. Pagkatapos ng party, hinatid na siya ng kanyang kaibigan pauwi. Masaya si Meet na nakasama ang mga bata habang nasa biyahe. Gayunpaman, pinaalala ni Bruno na ihahatid na nila ang kaibigan ni Carlotta sa bahay nito habang gugugol siya ng oras kasama ang kanyang anak kaya kailangan na ni Meet na pumunta sa ibang lugar. Dahil desperado, tinawagan niya si Damiano pero sa kanyang gulat, si Belinda ang sumagot ng kanyang tawag. Hinimok siya nitong makipag-hangout sa kanila sa kabila ng malino na intensyon ni Damiano sa kanya. Dahil dito, wala nang pagpipilian si Meet kundi umuwi. Doon, sinabi sa kanya ni Damiano na gusto siya nitong bisitahin pero nang malaman nito na wala siya sa bahay, tumambay muna siya kasama ang kanyang stepsister. Pagkatapos, inimbitahan ni Belinda ang kanyang kapatid na sumali sa kanila at nang tumanggi ito, nagtataka siya kung bakit nagagalit ito na magkasama sila. Para subukan si Meet, sinabi ni Belinda na nililigawan siya ni Damiano. Agad na sinabi ni Damiano na nagsisinungaling ang babae, pero mapagbiro na sinabi ni Belinda kay Meet kung paano siya sinusubukang akitin ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pag-aalok ng masahe. Pagkatapos, sinabi ni Belinda na mag-order sila ng pagkain, pero sinabi ni Meet na may lakad sila ni Damiano. Nang maramdaman na isa lang itong palusot, sinakyan na lang ito ni Damiano. Sa labas, tinanong ni Damiano si Meet kung bakit ito nagsisinungaling, pero sinabi lang nito na kailangan niya lang bumalik ng trabaho. Pagkatapos, iginiit niya kay Damiano na dapat hindi ito pumupunta sa kanyang apartment kapag wala siya. Inulit ni Damiano na hindi niya nililigawan ang kapatid nito at hinala niya na kasintahan ng kanyang kapatid si Sofia. Lalo lang itong ikinagalit ni Meet kaya inulit niya sa kanyang kaibigan na hindi dapat ito pumupunta sa kanyang apartment kapag wala siya. Sa wakas, nakipag-date na si Meet kay Beatrice pero halos hindi niya pinakikinggan ang mga kwento nito. Gayunpaman, nanatiling interesado si Beatrice sa kanya at iginiit pa nito na maghati sila sa bill. Naniniwala siya na ang mga lalaking nagbabayad ng bill ay peking tao at dagdag pa niya na alam niyang mabuting tao si Meet. Habang kinukuha niya ang bill, hinimok siya ni Beatrice na magkwento tungkol sa kanyang sarili dahil hindi pa siya nagbabahagi ng kahit ano. Sinabi ni Meet na interesado lang siya sa kanyang mga kwento pero hinala ng babae na ginagawa niyang mas misteryoso ang kanyang sarili na kanyang nagustuhan. Pagkatapos, iminungkahi ni Beatrice na magpalipas sila ng gabi sa kanyang bahay pero ang tanging nasa isip lang ni Meet ay si Belinda. Na-imagine niya na nakasuot ito ng school uniform sa kanyang paaralan. Para mawala ito sa kanyang isip, sumama siya kay Beatrice sa apartment nito at sinubukang itong sibakin. Sa kanyang gulat, nagalit ang babae sa ginawa niya kaya pinaalis na siya. Gayunpaman, habang tumatawag siya ng taxi, nagulat si Beatrice na talagang aalis siya kaya naisip niya na hindi talaga siya gusto ni Meet. Dahil dito, tinanggal niya ang kanyang pang-itaas para kumbinsihin si Meet na hindi na umalis at sibak-in na lang siya magdamag. Sa kabila ng mainit nilang bardagulan, hindi pa rin makatulog si Meet. Sinubukan niyang umalis, pero nagising si Beatrice kaya napilitan siyang manatili. Sumunod na araw, sinamahan ni Bruno ang kanyang anak sa field trip. Tapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kliyente na naghihintay sa kanilang opisina na walang tao dahil wala pa si Meet. Lumalabas na nasa apartment pa rin si Meet ni Beatrice at maingat na naghahandang umalis nang hindi ginigising ang babae. Gayunpaman, naantala siya nang makita niya ang notebook ni Beatrice kung saan nakita niya ang sulat kamay nito na pantay sa espasyo. Naalala niya ang teorya ni Bruno na drifters dahil ipinakita ng sulat kamay ni Beatrice kung gaano siya kapokus. Pagkatapos, nagsulat siya para kay Beatrice bago pumasok sa trabaho pero nahuli siya nito. Dahil sa hiya, sinabi niya na plano niya pang manatili. Hindi kumbinsido si Beatrice dahil alam niyang gusto na siya nitong iwanan ng madaling araw pa lang. Inamin ni Beatrice na masaya siya dahil hindi pa rin umaalis si Meet pero tumawag pa rin siya ng taxi dahil alam niyang gusto na talaga nitong umalis. Nang makita ang sensitibo nitong damdamin, nangako si Meet na tatawagan niya ito ulit. Gayunpaman, inakala ni Beatrice na naaawa lang sa kanya si Meet kaya hiniling niya na sabihin sa kanya kung ano talaga ang tingin ni Meet sa kanya.
Ang kanyang biglaang galit ay ikinatakot ni Meet kaya tuluyan na siyang umalis. Habang nasa elevator papunta sa opisina, hindi maiwasang isipin ni Meet na magkasama sina Sofia at Belinda. Naisip din niya na hinihintay siya ni Belinda sa apartment. Sa sandaling makarating siya ng opisina, pinagalitan siya ni Bruno dahil wala siya sa opisina ng maaga, kaya napilitan siyang iwan ng kanyang anak sa field trip. Humingi ng tawad si Meet at inamin na nakalimutan niyang hindi siya papasok pero patuloy pa rin ang kanyang kaibigan na paggalitan siya. Punto niya na kailangan niyang iwan si Carlotta dahil kung hindi, mawawalan sila ng malaking pera mula sa kanilang kliyente. Inakusahan niya si Meet na walang pakialam dahil mayaman naman ang kanyang ama. Sa kabaligtaran, kailangan niya ang perang iyon para sa kanyang anak. Pinagtanggol ni Meet ang kanyang sarili at iginiit na meron siyang sariling problema. Gayunpaman, nang tanungin ni Bruno kung ano sila, lumayo na lang si Meet. Kinagabihan, umuwi na ng bahay si Meet. Nagring ang kanyang cellphone pero hindi niya ito sinagot kaya tinanong siya ng kanyang kapatid kung nasaan siya kagabi. Hindi na hinintay ni Belinda ang sagot nito at inilabas niya ang kanyang unang binig. Dahil dito, guminhawa ang pakiramdam ni Meet. Pagkatapos, sinabi ni Belinda na inimbitahan sila ni Damiano sa isang party, kaya hinimok siya ni Meet na sumama sa kanya. Tumanggi si Belinda, pero sinabi ni Meet na palagi na lang siyang nakakulong sa bahay. Gayunpaman, depensa ni Belinda na mas gusto niya ang nasa bahay lang. Dahil dito, pumunta si Meet sa party ng mag-isa. Tapos, naramdaman niyang hindi siya imbitado habang nakikipag-usap siya sa mga bisita. Mamaya pa, nakita ni Meet si Beatrice. Tinanong niya si Damiano kung pwede na siyang umalis, pero binigyan siya ng kanyang kaibigan ng niyog na may alak at hinimok na uminom at magsaya. Sa wakas, nakita ni Damiano si Beatrice at nang makita niyang gusto ito kausapin ng kanyang kaibigan, umalis na lang si Meet para iwasan ang babae. Wala siyang patutunguhan na naglakad sa kalye at bitbit pa rin ang niyog na may alak na binigay sa kanya. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Belinda at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Nagmadali siyang umuwi sa kanilang apartment kung saan hinihintay siya ni Belinda. Nilapitan nito ni Meet at sa wakas, nagsalpukan na ang kanilang mga labi at sinibak na niya ng magdamag ang masarap niyang stepsister. Kinaumagahan, nagising si Beatrice na katabi si Damiano na sinibak din siya magdamag. Inimbitahan ni Beatrice ang lalaki na gumugol ng maghapon ng magkasama pero iyon ang umaga ng kasal ni Sergio na dadaluhan ni Damiano. Dahil hindi makakasama dito si Beatrice, niyaya niya ito na magkita na lang sa ibang araw. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang babae na tatawagan siya nito kaya naghanda na siyang umalis at sinabing kukuha lang siya ng almusal. Ito yung araw na kinuha ni Beatrice ang susi ng penthouse at ikinulong si Damiano. Samantala, unang nagising si Belinda kay Meet at iniwan niya ang niyog sa tabi nito. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa kasal ng kanilang mga magulang at nag-iwan siya ng sulat kung saan ipinaliwanag niya na kailangan niyang tulungan ng kanyang ina. Ito ang sulat na nakita ni Meet sa umpisa ng movie habang kinakausap niya si Damiano sa telepono. Hindi nagtagal, nagbisikleta si Meet papunta sa simbahan habang nilalanghap ni Belinda ang simoy ng hangin sa lungsod habang nakasakay sa sasakyan. Sa wakas, nakita ni Meet ang kanyang ama na ikinasal kay Verna at nang makita ang kanilang kaligayahan, ginawa niyang pag-isipang tanggapin ang kanilang relasyon pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sa oras na ito, habang hinihintay ni Damiano na bumalik si Beatrice, kusang sumara ang pinto dahil sa hangin, dahilan para malok siya sa labas. Pagkatapos ng kasal, nilapitan ni Bruno si Meet at nagkasundo na ulit silang dalawa. Ibinigay ni Meet ang sulat ni Belinda sa kanyang kaibigan dahil ito ay isang magandang halimbawa ng kanyang drifter theory. Habang pinapalakpakan ng mga tao ang bagong kasal, tinanong ni Meet si Belinda kung ano ang nangyari kagabi at umaasang wala siyang ginawa. Sinabi nito sa kanya na natulog lang sila ng magkasama pero tiniyak nito sa kanya na makakalimutan din nila ang lahat ng nangyari. Sa wakas, isang grupo ng mga bata ang naghihintay sa kanilang bola na nahulog sa kabilang bakod. Sa kanilang kasiyahan, sinipa ito ni Meet pabalik sa kanila. Pagkatapos, sumama si Meet sa bagong kasal at kay Belinda sa sasakyan pangkasal. Habang nasa biyahe, nagpatugtog si Sergio ng kanta sa radyo at sumabay sa pagkanta ang dalawang babae. Sa una ay nag-aalangan si Meet pero sa panghihikayat ni Belinda, napakanta na rin siya at tinanggap ang sarili bilang bahagi ng kakaibang pamilya. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.